bautismo. Ano po? Talaga pong ito'y walang mali, wala pong, hindi ako masabi dito. Ano po? Wala pong iba kundi yan. Siyempre, gwapo rin naman. Ay, bakit may naman? Siyempre, gwapo. And then, si Kuya Jesse. Ay, ayun ang paro, bumalik. Father, nahanap ko kanina. Nawala kayo. Okay, ngayon po, makinig po tayo. Makinig kayo dahil mamaya may tanong ako sa inyo. Okay. Game na. Sige. Hello, Carmelville. God is good. And all the time. God is good. Meron daw ba akong sagot niyan? Pag sinabing God is good, ang sagot ay, siyempre. Pag sinabing all the time, ang sagot ay deglitan. Pag sinabing God is good, ang sagot ay, grabe. Pag sinabing all the time, ang sagot ay, siyempre. Sige, 1, 2, 3. God is good? And all the time? Wow. Ating palagpakan ang ating Panginoon. Mga kapatid, ako pa yung upo dahil ako'y pinay-guligo eh. Mamaya mayroon. Hindi ko makita. Mga kapatid, ngayon ay nasa ika-18 na tayo linggo ng pangkaranyong panahon. Ang tema ay pagpakain at pag-aruga ng Diyos sa ating katawan at kaluluwa. Sa first reading, sabi, bakit inuubos ang pira sa hindi nakabusog? Bakit inuubos ang pira sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at patikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Patay, babalikan yan mamaya. Sa Salmo, ang sabi, ang aking paborit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil sa pasasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya ay purihin. Sa second reading, sabi ni San Pablo sa sulat sa taga-Roma, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig, pagmamahal ni Kristo. Paghihirap man, kagipitan, kapighatian, pag-uusig, gutom, hubaran, panganib o tabak. Lahat ng ito ay kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ngayon, bago tayo dumako sa isang ebanghelyo, dito muna tayo. Sabi ni St. Jerome, ay quote, sabi niya, ang bagong tipan ay nagatago sa lumang tipan at ang lumang tipan ay nahayag sa bagong tipan. Ito nga kayo sa lumang tipan. Noong ang bayan ng Diyos, ang mga Israelita ay nagsadlak sa pagkaalipin at paghihirap sa bansang Ehipto sa mahabang panahon. Nakita ng Diyos at alam ni Yahweh ang kanilang kalagayan. Pinasampa sila sa Diyosa ng Ehipto. Kaya gumawa si Yahweh ng kaparagahan sa pamamagitan ni Moses upang hanguin sila sa paghihirap at kasalanan. At nang sila ay nalakbay sa ilang ng 40 years papunta sa lupang pangako, namusan sila ng pagkain. Kaya doon sila nagpasang magreklamo kay Moses. Sabi nila, Moses, hindi na mo kami sa ilang para patayin kami sa gutom dito. Pupunta pa sa Egypto, kahit pa makakain kami ng karne araw-araw. Sumasa yan sa Exodus chapter 16. At pag doon naman sa chapter 4 ng Exodus, sabi ng Panginoon, ni Yahweh, magpaulan ako sa kanila ng tinapay mula sa langit at tubig mula sa bato at pati na karne mula sa pugo. Yun ang naging pagkain nila upang makasurvive sila sa ilang pagdalakbay hanggang makarating sa Kanaan ng lupang ibinigay sa kanila ng Diyos. So,
hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan kahit pa ito'y matigas ang ulo at nagkakasala. Tukat ka storilo, katagal ng panahon hanggang sa kay Haring David, ang patuloy ko rin ang nagkakasala ang mga tao. Kaya sabi ng second reading, sa aklat ng Propeta Isaias, ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalasap ko sa inyo ang pagkapalang pinangako ko kay David. Kaya sa Isaias pa rin, chapter 7 verse 14, ang sabi ni Isaias, kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Paglilihi ang isang dalaga at ang anak ng isang lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang kaulugan ay ang Diyos ang sama sa atin. Mga kapatid, saan ang galing ang lahi ni Jesus? Kay David. Kaya sabi sa Matthew chapter 9 verse 27, anong sabi ng mga dalawang bulag? Jesus, anak ni David. Sapagkat si Jesus ay nanggaling sa angkan ni David. Kaya sa ating Ebanghelyo, sa Matthew chapter 14 verse 30 to 21, kalunsad si Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakakapal na taong iyon. Nahabag siya sa kanila. Sa Matthew chapter 9 verse 36 naman, na makita niya ang napakaraming tao. Napag siya sa kanila sapagkat sila ay dito at lapaypay, parang mga tupang walang pastol. Mga kapatid, ang mga alagad pagamat natapat. Subalit, kasama nila si Jesus, sila ay nalilito pa rin. Sabi nila, magabi na, ating bawiin ng mga tao sapagkat sa ating kukuha ng pagkain sa 5,000. Bukod pas mga babae at mga bata. Para bagat sinabi nila na, palan sila kung walang pagkain sa bahay at pinagbawiin sa kanyang mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, wag. Hindi na sila kailangang umuwi. Kayo na ang bibigay sa kanila ng pagkain. Mga kapatid, ang gospel na ito ay sumasagisag sa banal na Eucharistia. Sinong sinabi ni Jesus na kayo ang bibigay sa kanila ng pagkain? Ang mga apostol. Ang mga apostoles ba ay pari? Sila ay mga pari. Sabi ni San Pablo sa Hebreo 15 verse 16, ako'y maging lingkod ni Kristo bilang pari sa mga hintil. Sa ating panahon ngayon, sino ang nakapagbigay sa atin ng katawan at tubo ni Kristo? Iba ang mga kaparian. May nagpapadala ng 5 tinapay at 2 isda. Sabi ni Jesus, dalhin niyo rito. Anong ginawa ni Jesus? Una, kinuha ang 5 tinapay, 2 isda, tumingila sa langit at nagpasalamat. Pangalawa, pinagpira-piraso. Pangatlo, binigay sa mga alagad. Di ba ito ang ginagawa na sa mga pari ng misa? Ang mga Israelita, para makasustain sila sa paglalakbay patungong lupang pangako, binigyan sila ni Yahweh ng tinapay mula sa langit, mana in the desert. Sa ating mga Kristiyanong Katoliko ko naman ngayon, ang naglalakbay sa pananampalataya, katulad ng mga Israelita, natigas din ang ulo, mga kasalanan, pero dapat at pinahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi lamang isang pagkain pisikal. Higit sa lahat, ang pagkain ng ating kaluluwa para tayo'y makarating sa lupang pangako, is ang langit na tunay nating tahanan. Sa Juan chapter 1 verse 1, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita ay Diyos. At sa verse 14, naging tao ang salita at namuhay sa piling natin. Kaya sa Matthew chapter 4 verse 4, Deuteronomio chapter 8 verse 3, at sa Lucas chapter 4 verse 4 ulit, hindi lamang sa tinapay ng bubuhay ang tao, ulit sa lahat, sa bawat salitang namamatawi sa bibig ng Diyos. Kaya nga,
Kaya para sinabi sa first reading na bakit ginugulo ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog. Dahil kung wala si Jesus, ang pinapay ng buhay, kahit araw-araw tayong litson, gugutumin pa rin tayo. Sad to say, mga kapatid, sa panahon ngayon, karami sa ating mga tao ay inuuna ang katawan. Para sa katawan, duho ng katawan, nakalimutan ang pangkaluluwa. Ang sabi sa misa, ito ang ating katawan. Kunin niyo ito at kanin. Literal bang laman at tungkol ni Jesus iyon? Hindi. Anong ginamit niya? Salita. Sabi ni San Agustin, kung anong makikita natin sa altar, ang tinapay at alak, ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos, ito ay naging katawan at tugo ni Kristo. Sino ang naging tao? Jesus. Siya mismo ang ating tinanggap sa banal na komunyon. Kaya pala sinabi sa mga second reading, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Diba sa kanta may sinabi? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Diba? Ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi sa John 6:56, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay manahan sa akin at ako naman sa kanya. Kaya, kung nasa sa atin si Jesus, sa ating kalooban, walang sino bang mga paghiwalay sa atin sa kanya. Sa verse 54 ng San Juan, sabi, ang kumain sa ating katawan, ang laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli kong bubuhayin sa huling araw. Wow! How beauty of our Catholic Church, mga kapatid. Amen ba? God is good? All the time? Pero take note, mga kapatid, ha? Take note, ha? Bago tayo tumanggap sa komunyon, see to it na alam natin itong sinabi ni San Pablo. Kasi bang may papel, ilista ang verse, maganda itong balik-balikan natin bago tayo pumila sa komunyon. 1 Corinto 11:27 hanggang 32. Ang sabi dito, ang sino bang kumakain ng tinapay at minom ng saro na hindi na ng Panginoon na hindi rapat ay nagkakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. Kaya dapat sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at minom ng alak. Dapat pala mga kapatid, bago tayo pumila sa komunyon, atin mo nang i-examine yung ating sarili, baka mamaya tayo mortal sin, bago na tayo magkomunyon. Sabi na sa tablo to ha, hindi ito sa amin. Sapagkat ang sino mang kumakain at minom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at minom ng hatol sa kaniyang sarili. Kayo pala ay nakasala ng hatol sa ating sarili. Imbes na tayo ay lumakas sa ating pananampalataya, sa ating kaluluwa, tayo pala ay mismo humatol sa ating sarili kung tayo kumakain sa dugo ni Kristo, naman ni Kristo na hindi karapat-dapat. At ito pa, ito ang mabigat. Ito ang dahilan kung bakit mahihina. Una, mahina. Pangalawa, masakitin. Anong mahina sa atin? Anong mahina sa atin? Ang ating pananampalataya. Halimbawa, tayo'y nangumayo na wala sa estado ng grasya. Imbes na naman sa ating pananampalataya tayo humina ng humina. Next Sunday, para bang pinataman ako magsimba. Higing mahina ang ating kaluluwa sapagkat tayo
kumain at uminom ng katawan ni Kristo at luwa ni Kristo na hindi ito karapat-dapat. Pangalawa, masasakitin ang marami sa inyo. Naepektuhan ng ating kalusugan sapagkat kung mahina ang kaluluwa, mahina rin ang katawan. Ito ang pangatlong mabigat na ilan pang namatay na. Anong namatay dito? Namatay ang espiritu at kaluluwa. Spiritually, then, pag tayo ay kumakain at pastapasan na ng pamilya sa komunyon, kaya nag-examine ang ating konsensya kung tayo ba ay may mortal sin. Anong kung dito? Kasalanan? Sacrilege. Sacrilegious. Kung tayo ay nag-examine ang ating konsensya. Kaya be sure mga kapatid na wala tayong mortal sin. Halimbawa, live-in. Hindi kasal sa pare, kasal sa huwes. Hindi pwedeng mangumunyon. Kaya tayo ay, hindi basta-basta tayo pipiyas sa kanya talaga, dapat tayo ay nag-examine mo ng ating konsensya. Kasi, imbes na ito ay lumakas tayo sa ating pananampalataya, tayo ay naging mahina at nagsasakitin at mamatay ang ating kaluluwa sapagkat tayo nagkasala tuloy imbes na tayo lumakas. Sabi ng ating mga kaparian, dapat be a state at grace bago tayo tumanggap ng komunyon. Proper faith, proper ng ating pananampalataya, kasal sa pare, may komunyon, may konfirma, binyagan. Pangalawa, proper disposition of morality. Wala tayong kapit, wala tayong mitulising biro, wala tayong kaaway sa ating lipunan, maganda magdala sa pamilya. Tatlo, ang nasa kadalang grasya, wala sa kadalang kasaraanan. Sabi sa Salmo, aking pupurihin kung sasalamatan siya araw-araw sa kanyang pagmamahal sa atin at pag-aalay ng buhay. Kaya, sabi ni San Agustin, dapat tayo ay kailangan nasa estado ng ating ng karasan ng Panginoon at wala sa estado ng kasalaanan. Kaya kung sa atin ng Panginoon, ating nakantay palagi sa ating pananampalataya. Diyo, gracias. Salamat sa Diyos. Amen.